Magandang araw sa iyo, batang matatag sa pagsubok. Bagong aralin, bagong kaalaman ang maiimpok. Ating tatalakayin ang paggamit ng pang-abay at pang-uri sa paglalarawan ng kilos. Halina't makinig ng mabuti upang makapagbigay ng tamang sagot. Paggamit ng pang-abay at pang-uri sa paglalarawan ng kilos. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competencies o MELC na nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos at nagagamit ang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsubok. Para sa unang bahagi, isulat kung pang-uri o pang-abay ang salitang may salungguhit. Para naman sa pangalawang bahagi, piliin ang pang-abay sa pangungusap at isulat sa sagutang papel ang salitang inilalarawan. Una, talagang malaki ang epekto ng epidemya sa ekonomiya ng ating bansa. Pangalawa, tunay na kahali-halina ang mga tanawin ng ating bansa. Pangatlo, ang pamilyang Pilipino ay sadyang madasalin. Pang-apat, maagang nagtungo si Japia sa paaralan. At panglima, ang puting ibon ay malayang lumilipad. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay 6 hanggang 10, binabati kita. At kung 5 naman pababa, huwag mabahala. Paunang pagsubok lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, basahin ng mabuti ang teksto. Isalaysay muli ang teksto sa tulong ng pangungusap na nasa ibabang bahagi ng kwento. Pagsunod-sunurin ang mga pangungusap sa kwento, lagyan ng bilang mula 1 hanggang 5. Halina't sabay nating basahin ang teksto. Araw ng Sabado, sinundo si Jose na nooy nag-aaral ng elementarya sa Caloocan ng kanyang tiyuhin. Sila ay sumakay sa bangka pauwi sa Calamba. Habang naglalayag, nakatuwaan ni Jose na maglaro. Di niya akalaing nalaglag ang kabiyak ng kanyang sapin sa paa. Pilit niya itong inabot, subalit nawalan ng saysay ang kanyang pagsisikap. Anong gulat ng tiyuhin niya nang ihagis ni Jose ang naiwang tsinelas sa lugar na kinahulugan ng kabiyak na iyon. At nang siya'y usisain, ito ang kanyang payag. Kung mapupulot ang paris ng tsinelas, iyon po ay mapakinabangan. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang paggamit ng pang-abay at pang-uri sa paglalarawan ng kilos. Bilang panimula, sabay nating basahin at unawain mong mabuti ang kwento. May babala ang bagyo. Mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog ni Andrea. Napakalamig kasi ng panahon. Ang lakas-lakas ng hangin at walang katigil-tigil ang malakas na ulan. Nagising si Andrea. Ginaw na ginaw siya. Natanggal kasi ang makapal na kumot na bumabalot sa kanyang katawan.
Signal number 2, ang sabi ng tagapagbalita sa radyo. Ang ibig sabihin, sa loob ng 24 na oras, papalapit ang masamang panahon. Ang hangin ay may lakas na 61 hanggang 120 kilometro bawat oras. Walang pasok sa mga paaralan, elementarya at high school. Ang lahat po ay pinag-iingat. Naalala niya ang napag-aralan nila sa paaralan tungkol sa bagyo. Kapag signal number 1, sa loob ng 36 na oras ay maaring dumating ang hangin na may lakas na 30 hanggang 60 kilometro bawat oras. Kapag signal number 2, ang hangin ay malakas na 61 hanggang 120 kilometro bawat oras. At kapag signal number 3, sa loob ng 18 oras, maaaring dumating ang hangin na may lakas na 121 hanggang 170 kilometro bawat oras. Idinilat ni Andrea ang kanyang mga mata. Inalis ng tuluyan ang makapal na kumot na bumabalot sa kanyang katawan at siya'y bumangon. Ibig niyang subaybayan ang balita tungkol sa bagyo upang ganap silang makapag-iingat. Ngayon, talakayin natin ang paggamit ng pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Ang pang-uri at pang-abay ay kapwa salitang panlarawan. Pansinin ang paggamit ng mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Pareho ba ang gamit sa pangungusap ng mga salitang may salungguhit sa bilang 1, 2 at 3? Paano nagkakaiba ang gamit ng salitang mabilis sa bilang 1, sa titik A at B? Sa unang bilang, sa titik A, ang binibigyang turing ng salitang mabilis ay mga tao na isang pangalan, kaya ang salitang mabilis ay pang-uri. Sa titik B naman, ang salitang mabilis ay ginamit bilang pang-abay dahil binibigyang turing nito ang salitang nakikipag-agawan na isang pandiwa. Inilarawan dito kung paano nakikipag-agawan. Sa ikalawang bilang, sa titik A, ang binibigyang turing ng salitang matyaga ay mga tao na isang pangalan, kaya ang gamit nito ay bilang pang-uri. Sa titik B, ang salitang matyaga ay nagbibigay turing sa salitang nakikipaghabulan na isang pandiwa, kung kaya ang gamit nito ay bilang isang pang-abay at sumasagot sa tanong na paano nakikipaghabulan ang mga tao, matyagang nakipaghabulan. Sa ikatlong pangungusap naman, sa titik A ang salitang sila na isang panghalip ang inilarawan o binibigyang turing ng salitang masaya, kaya ang gamit nito sa pangusap ay bilang isang pang-uri. Sa titik B naman, ito ay bilang isang pang-abay dahil binibigyang turing nito ang salitang mamumulot na isang pandiwa at sumasagot din sa tanong na paano. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, subukan mong sagutin ang mga sumusunod na gawain. Para sa unang gawain, batay sa nabasa mong maikling kwento, sikapin mong masagot ang mga sumusunod na mga katanungan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, bakit napakahimbing ang tulog ni Andrea ng araw na iyon? Pangalawa, ano ang dahilan at nagising siya? Pangatlo, kailan idideklarang walang pasok kapag may bagyo sa elementarya at high school? Pang-apat, ano ang salitang pang-abay sa pangusap na mahimbing ang pagkakatulog ni Andrea? At panglima, kung ikaw si Andrea, ano ang gagawin mo sa mga oras na iyon? Kumusta?
Nahirapan ka ba? Pero kayang-kaya, di ba? Kasi magaling ka. Para naman sa pangalawang gawain, tukuyin kung ano ang gamit ng salitang may salungguhit. Isulat sa sagutang papel ang PA kung pang-abay at PU kung pang-uri. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang pang-abay at pang-uri ay kapwa salitang panlarawan. Ang pagkakaiba ng gamit ay maipapakita sa pangungusap. Pang-abay ang tawag sa mga salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Ang pang-uri ay mga salitang nagsasaad ng uri o katangian ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. Ito ay ginagamit na panuring sa pangalan at panghalip at ginagamit din bilang pangalan. Ngayon, maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.